Mula sa bunker ng Cyberdyne kung saan naruroon ang president ng Cyberdyne at ISAC na si Ju Hyuk-jin, ay lumipat ang eksena sa Hunter's Restaurant kung saan kasalukuyang naghihiwa ng kamatis si Sungwoo. Boss, lahat ni Jiyeon, anong uri daw ba ng pizza ang gagawin nito? Earth style ba o Terra style? Sumagot si Sungwoo na Earth style, dahilan naman upang makahinga ng maluwag si Jiyeon. Sinabi ni Sungwoo na at least alam niya naman ang pagkakaiba. Sumagot si Jiyeon na papaano niya naman daw ba ito mapagkakatiwalaan. Naglabas ng mga hinanakit at ilang sandali lang, ay naihanda na ni Sungwoo ang mga ingredients. Gamit ang olive oil ay ginisa ni Sungwoo ang sibuyas at iba pang mga rekado. Sinabi ni Jiyeon na ang amoy ay napaka-great, umano'y sa tingin niya maaari niya na itong kainin ng ganito lang. Sumagot si Sungwoo na actually ito ay kadalasang ipinapatong sa kanin o kaya naman tinapay. Sa sumunod na sandali ay inilabas ni Sungwoo ang Nyeonbrian 33, agad na binuksan. Ito naman ay ikinabigla ni Jiyeon. Nagtanong kung ano ito raw ay napakabango. Sumagot si Sungwoo na ito ay isang secret sauce na ginawa ng grandma ni Nabi. Actually ito raw ay hindi dapat na idagdag dito, subalit, nagtanong si Jiyeon kung bakit hindi. Sumagot si Sungwoo na dahil sa ito ay lubhang napakasarap. Ano tugon ni Jiyeon? Nagtanong kung ano ang ibig nitong sabihin. Kung ito naman pala ay napakasarap, dapat lang na ito'y idagdag nito. Sinabi ni Sungwoo na ang lagay kasi ito ay napaka-addictive kaya paminsan-minsan niya lang ito ginagamit, at paunti-unti lang. Sa puntong ito handa na ang homemade na tomato sauce, ngayon ang kailangan niya na lang gawin ay ang stir ito. Sa parehong sandali ay nag-abot ng apron si Sungwoo kay Jiyeon. Nagtanong, kung maaari ba nitong stir ang sauce sa loob ng 20 minuto. Hasambit ni Jiyeon. Nagtanong kung seryoso ba ito, talaga raw bang seryoso ito na ipapagawa nito ang bagay na ito sa isang customer. Well, tugon ni Sungwoo, kung ganun ito raw ba ay magbabayad. Hasambit ni Jiyeon, kung siya ay magbabayad tiyak na ang kalahati ng kanyang sahod ay maglalaho. Sa kanyang isip ay inilahad ni Sungwoo na hindi lang kalahati kundi higit pa. Sa madaling salita, ay wala nang iba pang choice si Jiyeon bukod sa gawin ang ipinapagawa sa kanya ni Sungwoo. Sa sumunod na panel ay makikitang suot na ni Jiyeon ang apron. Siya ay napalingon, nang marinig ang pagpigil ng tawa ni Sungwoo. Hasambit niya, so iniisip nitong ito ay hindi bagay sa kanya. Hindi raw ba? Sumagot si Sungwoo na sa totoo lang, kailanman ay wala pa siyang nakikitang napaka out of place sa isang apron na katulad nito. Idinugtong sa kanyang isip, na talagang ito ay mas bagay bilang office worker o kaya naman consultant. Ilang sandali pa ay nagawa ng master ni Jiyeon ang sauce. Tinanong si Sungwoo kung kamusta ang ginawa niya, napakahusay, tama raw ba? Well, tugon ni Sungwoo, talaga rong ganoon. Kahit na ang ginawa lang naman nito ay maghalo, dugtong niya sa kanyang isip. So tanong niya kay Jiyeon, so ano raw ba ang key sa isang good pizza? Sumagot si Jiyeon na ang dough. Hasambit ni Sungwoo, so talaga raw palang ito ay mayroong alam. Sumagot si Jiyeon na maaaring siya ay hindi isang cook, subalit siya ay expert pagdating sa pagkain. Ang sinabing iyon ni Jiyeon ay nagpaalala kay Sungwoo sa kanyang party member sa Terra na si Cry. Sa puntong ito ay nagsimula na si Sungwoo sa pagknead sa dough at habang isinasagawa niya ito, ay nagdadagdag siya ng olive oil. Inilahad na sa totoo lang mas mahusay si Nabi kaysa sa kanya pagdating sa pagknead ng dough, subalit sa ngayon iyon ay nagpapahinga, kaya sila ay walang choice. Nabigla si Jiyeon sa kanyang narinig. Idinugtong ni Sungwoo na sinasabi nila na ang sekreto sa good cooking ay ang touch of the hands at ang touch ng isang pusa, ay higit na mas mainam kaysa sa mga tao. Sa katunayan nga ay mayroong pag-aaral na nagsasabing ang jelly na nasa po ng mga pusa, ay mas nagpapasarap sa dough. Hatugon ni Jiyeon, at credible naman daw ba ang pag-aaral na iyon? Ahehe, tugon ni Sungwoo, not at all, iyon daw ay theory niya lang. Ano ito? Pahiyaw na sambit ni Jiyeon, boss, talaga rong hindi niya na mawari, kung ito ba ay seryoso o nagbibiro lang. Ilang sandali pa sa labas ay makikitang enjoy ang tatlo habang sa loob naman, ay natapos na si Sungwoo sa pagknead sa mga dough. Sinabi ni Sungwoo na normally ito ay kailangang i-ferment sa loob ng 2 oras, subalit sa araw na ito, siya ay gagamit ng fermentation spell dahil sa siya ay tinatamad. Sinabi ni Jiyeon na lumalabas na mukhang walang bagay na hindi nito kayang gawin. Idinugtong ni Sungwoo na sa ngayon ang kailangan na lang ay ang mag-spray ng tubig ng paunti-unti at hayaang mag-rest sa loob ng 1 oras, ganito ay magiging handa na. Sinabi ni Jiyeon na ang paggawa ng pizza ay talagang hindi madali umano'y sa tingin niya,
siya ay mag-o-order na lang ng pizza sa natitirang parte ng buhay niya. Makalipas ang isang oras ay ganito na ang naging itsura ng mga dough. Tinanong ni Sungwoo si Jiyon kung ano ang toppings na gusto nito sa seryoso at dignified na paraan, ay sumagot si Jiyon na karne. Hasambit ni Sungwoo sa kanyang isip ngayon talaga rong ito ay nagmumukha ng si Cry umano'y papaanong nangyaring, ang dalawang ito ay magkatulad na magkatulad. Ganito ang naging reaksyon ni Jiyon nang makita ang karne kasabay ng pagbukas sa kanyang inventory ay nag-iisip si Sungwoo kung ano ang maaaring idagdag hanggang sa siya ay nakapagpasya, umano'y ang sweetness ng heated pineapple ay napaka-exquisite. Ganito ang naging reaksyon ni Jiyon umano'y papaanong nangyaring maaaring maglagay ng pinya sa pizza hahaha tugon naman ni Sungwoo Cry, alam niya rong sasabihin nito ang bagay na ito. Hasambit ni Jiyon sa kanyang pagtataka Cry, nagtanong kung sino iyon. Shit sambit naman ni Sungwoo sa kanyang isip siya raw ay nadulas, ang mga ito kasi ay magkatulad na magkatulad. Ipinaliwanag ni Sungwoo na mayroong isa sa kanyang mga kasamahan noon ang nagngangalang Cry, kaya natawag niya itong Cry out of habit. Hamsambit ni Jiyon sa kanyang isip so ito raw ba ay nangangahulugang siya ay itinuturing na nito bilang close na kasamahan, ito ba ay nangangahulugang siya ay ganoon naka-trustworthy. So anong uri daw ba ng tao ang Cry na ito? Tanong niya kay Sungwoo nang may pag-e-expect. Well pag-aalangan naman ni Sungwoo sabay lahad sa kanyang isip na si Cry ay isang matapang na orc na mayroong dalawang lower teeth na umaabot hanggang sa ilong ang specialty nun ay hand chop, isang uri ng fighter na mayroong kakayahang tagpasin maging ang mga stone golems. Gayunpaman no way na maaari niyang sabihin ang bagay na iyon hindi raw ba, kaya sinabi niya na lang kay Jiyon na iyon ay isang napaka-impressive na kaibigan. Of course dugtong ni Sungwoo sa kanyang isip talagang iyon ay napaka-impressive nung mag-isa nung tinalo noon ang isa sa 4 na Heavenly Kings at ang isang buong legion na nasa ilalim ng command ng Demon King at nagroar, maging siya ay kinilabutan. Mula doon ay nagdagdag pa ng ilang seafood si Sungwoo bilang toppings at pagkatapos, ay isi na lang niya na sa hurno. Ngayon lahad ni Jiyon ang kailangan na lang nilang gawin ay ang maghintay tama raw ba oo tugon ni Sungwoo, hay sa wakas sambit naman ni Jiyon sa kanyang isip. Mula doon ay lumipas ang ilan pang mga sandali sa puntong ito ay handa na ang mga pizza, sila'y nakapagpas siyang sa labas kumain. Nang may tali ang buhok ay nag-apoy si Jiyon, nagbigay ng ganitong tingin si Sungwoo. Nagtanong si Jiyon kung bakit siya nito tinitingnan ng ganito ito naman ay ang kanyang cheat day, nagtanong si Sungwoo kung anong cheat day ang pinagsasasabi nito. Sumagot si Jiyon na napakahirap na palaging mag-diet hindi raw ba, kung kaya ang cheat day na ito ay isang araw para sa kanya kung saan maaari siyang kumain hanggat gusto niya at maaari niyang kainin ang kahit na anong gustuhin niya. Hasambit ni Sungwoo sa mahinang boses cheat day kahapon lang ay 3 servings ng pork cutlets ang inubos nito kasabay ng pag-ubo, ay nagtanong kung masipag ba nitong isinasagawa ang mga hero exercises nito. Oo tugon ni Jiyon iyon daw ay araw-araw niyang isinasagawa subalit, ang kanyang timbang ay hindi nagbabago. Sumabat si Sungwoo na syempre dahil sa palaging marami ang kinakain nito, ganito ang itinugon ni Jiyon. Alright lahad ni Sungwoo umano'y kung ganon, enjoy na nila ang meal na ito. Thus ang nangyari ganoon na nga sinabi ni Nabi at Yuna na ito ay napakasarap ganoon din si Youngshak, habang ninanamnam naman ni Taiji ang napakasarap na flavors ng shrimp at squid. Sa parehong sandali ay mayroong umagaw sa kanyang atensyon, at ito ay walang iba kundi ang marahas na paglamon ni Jiyon ito raw ay kumakain na para bang atleta. Naglabas ng mga drink si Sungwoo nagsabing ang cola ay para sa mga bata habang ang mga adults naman, ay beer ang sa kanila. Tumanggi si Taiji subalit si Jiyon ay tuwang-tuwa, binuksan ni Sungwoo ang kanyang beer. Well lahad niya kung ganun siya ay kakain na rin inilahad sa kanyang isip na kung mayroon lang siyang mas maraming oras, siya ay gumawa na rin ng cheese mula sa scratch. Well umano'y mas maigi kung siya ay magdadala na lang ng ilang mga baka sa villa. Ang kanyang train of thought ay nagpatuloy. Ang lahat ay nagpatuloy sa pag-enjoy sa pagkain at nang lumaon, ay naubos na ang mga pizza at ilang lata na ng beer ang naubusan ng laman. Ang dalaway napadighay sa labis na kabusugan inilahad ni Jiyon na sinasabing ang mga slimes ay kadalasang sticky at maamoy subalit ang isang ito ay napaka-unique, tila isang slime na nagmula sa comics. Napaka-cute hindi ba patanong na sabat ni Sungwoo sumagot si Jiyon na ito ay cute subalit, siya raw ay nagtataka kung ano ang lasa.
Lemon lime soda ba tropical fruit o blue Hawaiian, talagang ito raw ay mayroong napaka-refreshing na halimuyak. Dahil sa sinabing iyon ni Gion ay agad na kinuha ni Sungwoo si Yang Shek. Tinanong si Gion kung ito ba ay nalasing na, habang nagtanong naman si Gion kung bakit napakadamot nito. Sinabi ni Sungwoo na ito ay wag magkaroon ng anumang idea patungkol sa pagtikim kay Yang Shek. Nilinaw ni Gion na ang ibig niyang sabihin ay amoy, gusto niya lang itong amuyin. Sa parehong sandali ay tumawag si Manager Lee at kapansin-pansin, ang pangalan niya na naka-register sa phone ni Gion. O ito raw ay isang emergency call, isang emergency, nabasag ang kaligayahan ng mag-sync in ang ibig sabihin ng katagang emergency. Mula doon ay lumipat ang eksena sa ISAC building, kung saan makikitang mariing binabasa ni Manager Lee ang report at upang kumalma, siya ay humigop muna ng lavender tea. So lahat niya ang pizza ay lubhang napakasarap na ni ito ay isinulat nito sa report. Oo, confident na tugon naman ni Gion, iyon daw ay worth ng mga 10 pages ng reflection essay. You by the way lahad ni Manager Lee. Sige, sabat naman ni Gion, ito raw ay magpatuloy. Inilahad ni Manager Lee na until recently ang nickname nito dito sa loob ay Cold-Blooded Empress. Hindi raw ba umano'y palagi niyang iniisip na ang bansag na iyon ay talagang bagay na bagay dito, though medyo cringe. Sinabi ni Gion na siya ay medyo nahihiya. Subalit ngayon pahiyaw na dagdag ni Manager Lee, tingnan nito ang sarili nito. Ang ito ay mag-promote ng isang restaurant dahil sa utos ng mga higher-ups. Fine, iyon ay ayos lang since iyon ay parte ng trabaho, ngunit ang ito ay makipag-inuman iyon ay ibang usapan na, at ito pa talaga, ay hindi tumigil hanggang sa hindi malango. Ahem, tugon ni Gion gaya ng alam na nito, ang beer at pizza ay isang napaka-perfect na combination. Isa pa siya naman ay uminom pagkatapos na ng trabaho, kaya iyon ay hindi isyo, tama raw ba? Ahem, dugtong niya ang tunay na isyo ay ang kailangan pang mag-submit ng report kahit natapos na ang trabaho, isang bagay naman na lalong mas nagpainis kay Manager Lee. Sumigaw na ang problema ito ay lubhang napaka-friendly sa target. Ang sense of distance ay tuluyan ng nag-collapse katulad ng kanyang dignidad ni ito raw ay mas close pa sa returnee na iyon, kaysa sa direct superior nito na si Baek Kang-hyuk. Ano, tugon ni Gion, papaanong nangyaring nagagawa nitong masikmurang kumpara yung dalawa? Sumagot si Manager Lee na ngunit ang idiot na iyon ay superior pa rin nito at sa rate na ito, ang lalabas iyon ay china-challenge nito sa isang duelo, o kaya naman rank insignia. Well, tugon ni Gion, kung gusto nun iyon naman ay maaaring mangyari. At speaking of which, hindi raw ba't medyo kalabisan naman na ito ay makialam sa kanyang after-work matters, at pahirapan ang mga bagay-bagay para sa kanya dahil lang sa siya ay nag-take ng napakaiksing leave. Hay, sambit ni Manager Lee sa kanyang isip, wala nang saysay na makipag-argue pa sa babaeng ito sa ngayon. Anyway, ang rason daw kung bakit niya ito ipinatawag ng ganito ka-late dahil sa mayroon siyang mahalagang impormasyon na kailangang i-share, at iyon ay magmula bukas, ang Team B ay babalik na. Natigilan si Gion sa kanyang narinig. Ano, Team B? Pahiyaw na sambit niya, si Yoon Yunhang daw ba ay babalik na? Oo, tugon naman ni Manager Lee, ano ito raw ba ay medyo nahimasmasan na ngayon. Ha-exhale ni Gion, tiyak na si Baek Kang-hyuk daw ay matutuwa, right? Dugtong ni Manager Lee, siya raw ay nagtataka kung gaano na naman hindi ang gagawing pag-aaway ng mga iyon sa sandaling ito. Umano'y sa totoo lang, siya ay pasekretong nakaramdam ng relief noon nung marinig niyang mahu-hospitalized for a while yung isang iyon dahil sa kanyang not-among injury. Anyway, iyon daw ang sitwasyon, kaya ito ay maging handa. Siguruhin nito na ang lahat ay magiging pamilyar patungkol sa evacuation manual, understood, tugon ni Gion. Mula doon ay lumabas na si Gion. Hay, buntong hininga niya, isa na namang late night at work, well, isang bote na lang daw at siya ay babalik na sa trabaho. Kinabukasan sa labas ng ISAC building, ay makikita ang pagdating ng isang individual. Ito ay walang iba kundi si Yoon Yunhang, isang high school sophomore kilala sa codename na Black Hawk, at ang rank number 65 ng First Order. Sa kanyang pagpasok sa loob sa pasilyo ay mayroon siyang nakasalubong, at ito ay walang iba kundi si Baek Kang-hyuk. Tabi mariing sambit ni Yunhang. Ha, tugon ni Kang-hyuk, ang bastos naman daw nito, upang magsalita sa isang adult sa ganitong paraan. Ha, tugon ni Yunhang, ito isang adult? Ano, ito raw ba ay nababaliw na? Sinabi ni Kang-hyuk na lumalabas na mukhang kinakailangan niya itong turuan kung papaano rumispeto sa iyong elders. Sumigaw si Yunhang na subukan nito kung kaya nito. Fine, you little brat. Hiyaw naman ni Kang-hyuk, bring it on.
Napahawak sa kanyang ulo si Jiyon umano'y siya'y mayroon pang hangover at ang kanyang ulo ay masakit pa rin, kaaga-aga pa ang mga ito'y nagkakaganito na, ang mga ito ba ay seryoso? Ang rason kung bakit hindi gaano kaganda ang relasyon sa pagitan ni Baek Kang-hyuk at Yoon Eun-hang sa kabila ng katotohanang sila ay nasa iisang branch ang lahat ay dahil sa Hunter Entertainment business, na nilikha ng president. Ipino-promote nito ang mga hunters ng association na para bang mga celebrity sa harap ng media at mga tao dahil dito bukod sa first order ranking ay mayroon pang isang ranking na kinababaliwan ng mga hunters, at ito ay ang popularity ranking. Ang domestic popularity ng dalawa ay neck to neck lalo na ngayon, na si Eun-hang ay nagmula sa napakahabang break. Tandalahad ni Eun-hang lumalabas na mukhang nakalimutan na nito ang tamang asal matapos ang mahabang panahon subalit ngayon sa araw na ito, ay titiyakin niyang ito'y iuukit niyang muli sa katawan nito. Hatugon ni Kang-hyuk sino ang tinatawag nitong matanda fine settle na nila ang bagay na ito sa araw na ito dito once and for all pakiusap hiyaw ni Jiyon ang mga ito raw ay umasta ng naaayon sa kanilang edad, nagtanong kung ang mga ito ba ay parehong mga elementary kids. Sa kasamaang palad ay umatake lang si Eun-hang ganoon din naman si Kang-hyuk, nagdulot ng emergency sa buong ISAC building. Makalipas ang ilang oras ay ipinagyabang ni Kang-hyuk kay Minzy ang patungkol sa nangyari umano'y sinasabi niya rito in-anticipate niya na ang gagawin ng horizontal slash kaya iyon ay nagawa niyang masalag at matakal sa parehong pagkakataon kung nakita lang nito ang gulat na gulat nung pagmumukha, nang biglang kumirot ang kanyang injury. Hasambit ni Minzy nagtanong kung bakit ito nag-skip sa part kung saan ito ay pinaltik nun at sinampal ng 3 beses sa pagmumukha pagkatapos, shut up tugon ni Kang-hyuk. Inilahad ni Minzy na napaka-ridiculous para sa pinakamalalakas na puwersa ng First Order ng Sector A na labanan ang isa't isa ng ganito, tinanong si Kang-hyuk kung ano sa tingin nito ang ginagawa nito. Ngunit sabat ni Kang-hyuk wala nang ngunit-ngunit dugtong ni Minzy para sa isang first order ito ay kulang na kulang sa manners, sana man lang magpakita ito ng respeto sa coat na suot-suot nito. Maluhaluhang inilahad ni Kang-hyuk na ngunit iyon naman ay nakikipag-away din kaya bakit siya lang ang pinapagalitan nito, sumagot si Minzy na iyon ay isa lamang high school student. Ang Juvenile Protection Law na iyon sambit ni Kang-hyuk talagang hate na hate niya raw ang batas na iyon lahad ni Minzy kung iko-konsidera ang mental age nito, dapat lang na maging ito ay maprotektahan din ng batas na iyon. Nagtanong si Kang-hyuk kung sino naman daw ba ang tumatanggi doon talaga rong siya ay nararapat lang na maprotektahan ng batas na iyon, idiot iyon ay isang insulto sigaw ni Minzy. Anyway dagdag niya sa kanyang isip kahit na pagkatapos ng lahat ng commotion na ito wala pa ring punishment, ang mga ito ay talaga rong napakaswerte. Hindi dugtong niya umano'y salamat sa Mobile Armor Team ang mga hunters ng Sector A sa kasalukuyan ay free, ito raw ba ay isang opportunity upang maklear ng tuluyan ang area dahil kahit na ano pa man ang idiot na ito ay ang siya pa rin kanilang first order kaya kung sakali mang mayroong mangyaring gulo, mayroon pa ring tsansa na sila ang mananalo. Tama ng sotsot lahad niya kay Kang-hyuk sila raw ay tumungo na lang sa restaurant upang uminom ng beer doon na lang nila ipagpatuloy ang conversation na ito, nagtanong si Kang-hyuk kung ito ba ay isang treat upang siya ay cheer up. Sa kasamaang palad ay dinilaan lang ni Minzy ang kanyang sandata ahehe lahad ni Kang-hyuk siya raw ay nagbibiro lang, maaari naman nilang paghatian na lang ang bayad. Thus mula nga doon ay lumipat ang eksena sa Hunter's Restaurant at dito, ay nagtanong si Kang-hyuk kung papaano niya ba matatalo ang taong iyon. Sinabi ni Minzy na sa one-on-one na laban hindi raw ba't dapat na gamitin nito ang original style nito tugon ni Kang-hyuk ang ibig daw ba nitong sabihin gumamit siya ng baril not exactly sagot ni Minzy maaari namang both, maaari namang ito ay gumamit ng baril at espada sa parehong pagkakataon. Sumagot si Kang-hyuk na iyon ay hindi maaari sapagkat na out of sync ang kanyang mga kamay at paa, maliban na lang kung mayroong magtuturo sa kanya. Natigilan si Minzy nang makita ang paglapag ni Young Chef ng beer sa mesa isang bagay naman na agad na napansin ni Kang-hyuk nagtanong kung ano ang problema, at saan ito tumitingin. Lumalabas na ang paningin pala ni Minzy ay natoon kay Sungwoo bulong ni Kang-hyuk ang ibig daw ba nitong sabihin ang boss ang maaaring makapagturo sa kanya, oo kumpirma naman ni Minzy. Umano'y sa kabutihang palad nagagawa nitong ma-handle ang mga small fries subalit kapag ka ito ay natuto ng swordsmanship mula sa master, mayroong napakalaking chance.
Tama yun pagsang-ayon ni Kang Hyuk subalit papaano niya makukumbansi ang boss gamit ba ang pera o katanyagan, o kaya naman threats. Sinabi ni Minzy na kung threat ang gagamitin nito ito ay nababaliw na, tama tugon ni Kang Hyuk ito raw ay tama. Sa sumunod na segundo ay mayroon siyang naisip na idea. Ano raw ba kaya kung turuan niya ito ng gun skills kapalit ng pagtuturo nito sa kanya ng swordsmanship? Gun skills patanong na sambit ni Minzy well iyon daw ay isang shift ng perspective hindi na rin masamang idea subalit, ang boss ba ay magiging interesado sa gun skills? O lahad ni Kang Hyuk ito raw ay wag mag-alala dahil nung nakaraan, nakita niya ang boss na mayroong hawak na napakaangas na mga baril. Thus mula nga rito'y kinausap na ni Kang Hyuk si Sungwoo naman, ay agad na pumayag. Fine ito raw ay tuturuan niya ng basics isang bagay naman na ikinatuwa ni Kang Hyuk umano'y sa pamamagitan nito, ang dam na brat na iyon ay matatapos sa isang hit lang. Samantala sa ibang dako naman 4 hours ago sa isang malapit na parke ay tinadyakan ni Yunhang ang isang basurahan, baliw na bastard iyon daw ay palaging naghahanap ng away. Dumaloy sa kanyang alaala ang mga pampu-provoke ni Kang Hyuk noon subalit, iyon daw ay nag-improve na ng husto. Siyempre yung binitawan niyang atake ay hindi upang iyon ay patayin, ngunit siya pa rin ay nagbuhos ng matinding kapangyarihan sa atakeng iyon. Gayunpaman iyon ay nagawa nung ma-deflect then sumugod upang siya ay tackle sa close combat sa totoo lang, siya ay hindi nasa disadvantage. Subalit kapag ka nagawa nung masupplement ang kanyang swordsmanship wala nang garantiya pa na siya ay mananalo. Well kapag ka naman ginamit niya ang kanyang tunay na abilities iyon ay kayang-kaya niyang pabagsakin sa isang hit lang. Gayunpaman iyon ay napaka-reckless iyon ay hindi niya maaaring gawin, nang bigla siyang mayroong narinig na ingay, agad siyang bumangon upang tingnan kung ano ito at dito, ay nakita niya ang nangyayaring duelo sa pagitan ni Nabi at Taeji. Ano sambit niya sa kanyang isip sparring sa pagitan ng isang tao at pusa at higit pa doon, ang level ng mga ito ay hindi biro. Sa frame na mayroon ang taong ito at napaka-excellent na armor sinabayan pa ng napakahusay na skills ang ito ay maging ganito kabilis habang mayroong suot na armor at ang magawa nitong precise na masundan ang galaw ng napakaliksi na pusa. Ito raw ay napaka-high level para sa isang grappler. Ito raw ay ang type kung saan siya pinaka nahihirapan subalit ang higit pa na mas nakakagulat kaysa sa taong ito. Sinabi ni Nabi kay Taeji na ang galaw nito ay napaka-straightforward agad na kumonekta, pusang awa may nagawang maharang ni Taeji. Oo exactly excited na sambit naman ni Yunhang ito ay ang skills na pinakakailangan sa isang close combat kapag ka natutunan niya ang skill na ito, tiyak na magagawa niya ng mapaglaruan ang Kang Hyuk na iyon. Heiyu tawag niya, dahilan naman upang itigil ng dalawa ang kanilang ginagawa. Nagtaka si Nabi nang si Yunhang ay mag-exude ng ganitong ekspresyon sa harap niya at mula rito ay lumipat ang eksena sa kasalukuyan partikular sa Hunter's Restaurant, kung saan muling nagkita si Kang Hyuk at Yunhang. Nagtanong si Kang Hyuk kung ano ang nakain nito ni ito raw ba ay mayroong alam kung nasaan ito. Hatugon ni Yunhang siya raw ay ang siyang dapat na magtanong dito bakit ito raw ba ay bahay nito, bakit siya nito binibigyan ng ganitong attitude dito. Boss baling ni Kang Hyuk kay Sungwoo bakit nandito ang isang ito, well tugon naman ni Sungwoo siya raw ay hayaan nitong magpaliwanag. Para hindi na mahirapan pa si Sungwoo ako na lang ang magpapaliwanag ang sitwasyon ay ganito ang pinakamalakas na returnee ay magtuturo ng swordsmanship habang ang 92nd rank naman ng first order ay magtuturo ng gun skills subalit ang cost-to-benefit ratio ay napakalala, ibig sabihin luging-luga si Sungwoo. Sa bandang huli upang mapunan ang pagkukulang, napagpasyahang magtrabaho na lang sa restaurant si Kang Hyuk sa loob ng isang linggo. Sa kabilang banda si Yunhang ay nasa parehong sitwasyon, napagpasyahang siya'y tutulong din sa restaurant pansamantala. So hiyaw ni Kang Hyuk so ito raw ba ay tuturuan din nito ng swordsmanship hindi tugon ni Sungwoo hindi siya ang magiging guro nito agad na umentre si Nabi, siya raw ay ang siyang magtuturo. Ganito ang naging reaksyon ni Kang Hyuk sa kanyang narinig habang si Yunhang naman, ay nagtanong kung bakit ito tumititig ng ganito. Ano sambit ni Kang Hyuk tingnan mo raw ang paraan ng pananalita ng bastard na ito you punk tugon naman ni Yunhang, nagtanong kung gusto na naman ba nito ng away.
Nag-aalburutong sinabi ni Kang Hyuk na sa araw na ito ay hindi niya ito palalampasan dahil lang sa ito ay isang minor tugon naman ni Yunhang tingnan mo raw kung sino itong nagsasalita akala mo naman daw siya ay magpapakita ng respeto sa isang elder sa araw na ito ni Rolyo ni Sungwoo ang hawak niyang dyaryo, at binigyan ng tig-iisang hampas sa ulo ang dalawa. Napaka-great job para sa unang araw pa sarcastic na lahad niya sa dalawa sa seryosong tono ay idinagdag na siya'y hayaan ng mga itong linawin ang mga bagay-bagay kapag ka ang mga ito ay nag-away sa kasagsagan ng business hours mayroong magiging fine ngunit sa pagkakataong ito ay palalampasan niya na muna ito, since ito pa lang ay ang unang beses. Ano fine patanong na sambit ni Kang Hyuk at sino naman daw ba ang nag-decide patungkol sa bagay na iyon sumagot si Sungwoo na katumbas ng isang buwang sahod nito sa association ang ipapabawas niya kaya kung ito ay walang pake patungkol sa pera, sige ito ay makipag-away lang. Si Kang Hyuk ay hindi kumbinsido nagtanong kung anong authority naman ba ang mayroon ito upang maisagawa ang bagay na iyon sumabat si Jion, na iyon ay naaprobahan na ng branch manager sa tawag. Umano'y magmula ngayon sa tuwing ang mga ito ay mag-aaway dito sa restaurant, ang parte ng sahod ng mga ito ay automatic na i-donate sa charity. Seriously paiyak na hiyaw ni Kang Hyuk nagtanong kung ang nakakalbong matandang iyon ba ay nababaliw na sumabat si Jion na nasa linya pa ang branch manager, dahilan naman upang agad na magbago ang tono ni Kang Hyuk. Branch manager lahad niya siya raw ay magpapaliwanag dahilan naman upang magpigil ng tawa si Jion siya raw ay nagbibiro lang, umano'y kanina pa nun ibinaba ang tawag. Sinabi ni Yunhang kay Nabi na ang tumulong rito at ang magtrabaho rito kasama ang bastard na iyon ay dalawang magkaibang bagay kung ganon tugon ni Nabi kung ganon, ito raw ba ay sumusuko na. Sa kanyang isip ay inilahad ni Yunhang na kapag ka ang Kang Hyuk na ito ay natuto ng swordsmanship mula sa isang returnee tiyak na ito ay magiging mas malakas pa kapag ka siya ay tumayo lang at matalo sa bastard na ito, iyon ay isang bagay na niayaw niyang ma-imagine. Thus siya ay nakapagpas siyang magpatuloy sa pagtatrabaho sa Hunter's Restaurant fine sambit niya sa kanyang isip since nauwi na sa ganito ang lahat kailangang siya ay matuto na rin ng martial arts mula sa isang pusa at habang isinasagawa niya iyon, sisiguruhin niyang trigger ang bastard na ito. Sa kanyang isip naman ay inilahad ni Kang Hyuk na ito ay ipoprovoke niya hanggang sa ito ay mapikon then hahayaang siyang maunang magbato ng suntok sisiguruhin niyang hindi lang sa ito ay mawawalan ng sahod, ngunit magbabayad din mula sa kanyang sariling bulsa. Sinabi ni Yunhang na ito ay ipoprovoke niya hanggang sa ito ay maubusan ng pera sinabi ni Kang Hyuk na ito'y gagawin niyang pulubi hasambit naman ni Sungwoo sa kanyang isip, bakit daw ba pakiramdam niya mayroong kung anong mangyayaring masama. Makalipas ang ilan pang mga sandali ay mayroong dumating na mga babaeng student si First Order o patili ng isa, lumalabas na ang mga ito pala ay mga fangirls ni Kang Hyuk. Hasambit ni Kang Hyuk ang mga ito raw ba ay narito para sa kanya papaano nalaman ng mga itong narito siya unbelievable sambit naman ni Yunhang, ito raw ay hindi ka panipaniwala. Si Kang Hyuk ay agad na nagparinig umano'y ang siya'y kuhanan ng litrato ng ganito ay medyo, o marahil na ito raw ay hindi pa nararanasan ng isang regular guy na narito ang bastard na ito sambit ni Yunhang sa kanyang isip, siya raw ay pino-provoke nito. Sa sumunod na segundo'y maririnig ang dahan-daang pagbukas ng pinto nagtanong si Yunhang kung mayroon bang kailangan ang mga ito wala tugon naman ng isang babae, sila raw ay narito lang upang makita si Oppa Zipa. Zipa patanong na sambit ni Yunhang sa kanyang isip ano ang ibig sabihin daw ba ng mga ito ay superstar what the hell ang shitty na abbreviation na ito siya raw ay ang tingnan ng mga ito sa halip na ang matandang iyon, siya nga pala ang superstar ay ang codename ni Kang Hyuk at Black Hawk naman ang kay Yunhang. By the way lahad ni Yunhang sa mga babae kasabay ng pagtanggal sa kanyang bowtie ang weather sa araw na ito ay medyo mainit kasabay ng dahan-daang paghawi ng damit ay nagtanong kung ang mga ito ba ay mayroong kung anong order, agad na nagsi-order ang mga babae. Ganito ang naging reaksyon ni Kang Hyuk sa nangyari umano'y ang kanyang mga fangirls tingnan mo raw ang cheeky bastard na ito ni ito raw ba ay hindi nakakaramdam ng anumang hiya. Hasambit naman ni Yunhang ano ito raw ba ay mayroong problema, ito raw ba ay naiinggit dahil sa ito ay lubhang napakapangit upang makakuha ng ganitong uri ng reaksyon. Kasabay ng paghakbang palabas ay Kang Hyuk ang kanyang damit upang magpakita ng abs nang makarating sa labas ay tuluyan nang nagkaroon ng showdown sa pagitan ng dalawa, maririnig ang nakakabinging tili ng mga dalagita. Hasambit ni Sungwoo sa kanyang isip ang mga ito ay nagkakaroon ng charm contest sa harap ng restaurant well hanggat ang mga customer lang ay masaya ito ay ayos lang hindi raw ba,
Well, malamang na ganoon nga. Sumunod na eksena ay makikita si Sungwoo at Kang Hyuk sa isang gubat mayroong hawak na stick, o wooden sword. Ang hawak niyang wooden sword ay inangat ni Sungwoo paitaas sabay swing pababa. Grabe sambit ni Kang Hyuk sa kanyang isip, ito raw ay mayroong napakalakas na presence habang hawak ang espada. Sinabi ni Sungwoo na mayroong napakaraming methods ng swordsmanship, bawat pamilya ay mayroong kanya-kanyang sariling sekreto at hidden techniques. Tinanong si Kang Hyuk kung alam ba nito kung bakit complexly divided ang mga ito. Sumagot si Kang Hyuk na sa totoo lang talagang hindi niya alam. Si Sungwoo ay nagsimulang magpaliwanag. Umano'y ang bawat swordsmanship ay nilikha ng mayroong layunin at kapag inisip mo ang pag-fulfill sa layuning iyon, ang mga swordsmanships ay automatic na magdi-differentiate ng kusa. Sa kasamaang palad ang sinabing iyon ni Sungwoo ay hindi na gets ni Kang Hyuk. Well, lahad ni Sungwoo kung ganun mas maigi kung ipakita niya rito, at ang ibinigay niyang halimbawa ay ang knight's swordsmanship. Umano'y gaya ng nakikita nito, ang swordsmanship na ito ay nilikha upang pamrotekta, kadalasan ginagamit ng mayroong mga kasama, kaya ang mga steps ay stable at hindi wide. Well, nice daw sana kung doon na nagtatapos, subalit ang mga knights ay mayroon pang idinagdag na isang bagay. Ipinakita ni Sungwoo ang ibig niyang sabihin. Ngayon tanong niya kay Kang Hyuk, nakikita na raw ba nito? Napapalakpak si Kang Hyuk, hindi niya raw alam kung ano iyon, subalit ang galaw na iyon ay mukhang napaka-garbo at astig. Ito raw ay napaka-awesome. Well, oo, lahad ni Sungwoo, iyon daw ay ang parehong advantage at problema sa swordsmanship ng mga knights. Although ito ay isang sword of protection, ito ay medyo palihis, nag-e-involve ng dangal at pagnanais upang mag-show off. Ang consciousness ng pagiging isang elite ay nagre-reflect sa kanilang sariling swordsmanship. Thus ang personality at sitwasyon ng sword wielder ay ang siyang nagiging pundasyon ng swordsmanship na ito. So tanong niya kay Kang Hyuk, anong swordsmanship daw ba ang gusto nitong eperso? Sinabi ni Kang Hyuk na siya ay hindi isang philosopher o ano paman, wala siyang kung anong purpose, ang gusto niya lang ay ang matalo si Yunhang. Hasambit ni Sungwoo isang espada para sa panalo at laban sa isang tao. Nagtanong si Kang Hyuk kung iyon ba ay isang masagwang layunin. Sa patanong na paraan ay sumagot si Sungwoo na bakit naman magiging ganoon, maging siya rin naman, ay nag-e-specialize sa espadang tumatalo ng mga tao. Ganito ang naging reaksyon ni Kang Hyuk sa kanyang narinig. Sinabi ni Sungwoo na bago pa man siya maging isang hero, siya ay naging isang gladiator slave. Ang mga gladiator ay mga tunay na expert ng espada, at ang kanilang swordsmanship ay nilikha lamang para manalo. Alright, dagdag ni Sungwoo, hayaan nitong ipakita niya rito ang first hand ng marvel ng gladiator swordsmanship. Ngayon subukan nitong iwasan ang susunod niyang atake, maaari rin itong sumugod kung gusto nito. Agad-agad ay pumorma si Sungwoo. Napansin ni Kang Hyuk na ang stance na isinasagawa nito ay katulad ng Aikido, isang Japanese martial arts, kaya inasahan niya nang ang atake sa gitna magmumula. Gayunpaman ang hindi niya inasahan ay kung gaano ito kabilis siya ay tumilapon, bumagsak. Inilahad ni Sungwoo na ito ay ang winning sword na masasabing kulang sa katingkaran, ang swordsmanship ng mga gladiator. Hasambit naman ni Kang Hyuk, ngayon naiintindihan niya na raw kung ano ang ibig nitong sabihin. Idinugtong ni Sungwoo na ang swordsmanship na ito ay efficient at unexpected, isang teknik na nilikha upang talunin lang ang kalabang nasa iyong harapan kahit na ikaw pa ay nasa disadvantage, at kung ang skill gap ay hindi ganoon kalaki, 100% garantisadong ikaw ay mananalo. Gayunpaman ang sword style na ito ay hindi trip ni Kang Hyuk, ito raw ay napaka-lame, ito raw ay walang anumang substance, walang taste. Kung ganitong swordsmanship lang, bakit hindi na lang siya pumulot ng palakol upang gawing sandata? Umano'y ang isang individual ay nangangailangan ng elegance, ngunit hindi kailangan niya pa ring talunin si Yunhang kahit na anong mangyari, kaya aaralan niya ba ang swordsmanship na ito? Well, kung ito ay matututunan niya mula sa boss, magagawa niyang manalo kahit na laban sa isang knight, hindi raw ba? After all, ang boss na mismo ang magtuturo. Alright, lahad ni Sungwoo, oras na raw upang ito ay pumili. Anong swordsmanship ang gusto nitong matutunan? Sa puntong ito ay nakapagdesisyon na si Kang Hyuk, nakiusap kay Sungwoo, na siya ay turuan nito ng swordsmanship ng mga knights. Hay, sambit ni Sungwoo, sabi na nga ba, at mula rito, ay lumipat ang eksena sa Hunter's Restaurant kung saan kasalukuyang naruroon si Yunhang. Sa pasigaw na paraan ay nagsabing ito ay hindi isang martial arts, kundi yoga.
Hatugon naman ni Nabi hindi raw ba nito alam na ang pagkakaroon ng small build flexibility ay isang sandata, kapag ka ikaw ay kulang pagdating sa natural na lakas at laki at least ikaw ay magkaroon ng flexibility. Sumagot si Yunhang na ngunit kahit na anong gawin niyang pagkain sadyang hindi siya lumalaki kaya ano pa ang ini-expect nitong gagawin niya. Ganito ang reaksyon ni Jion, sapagkat siya ay ang kabaligtaran ng sinabi ni Yunhang. Sinabi ni Taiji na ngunit kahit na gaano pa ka-flexible ang maging nito, talaga raw bang posibleng maaaring magamit ng mga tao ang martial arts ng mga pusa? Don't worry niya tugon ni Nabi sapagkat magpahanggang ngayon, ang ginagawa nito ay warm up pa lang. Ngayon ay ituturo niya na raw ang secret technique ng mga Ailuros niya, sabay tanong kung narinig na ba ng mga ito ang kasabihang nagsasabing upang maging flexible, kailangan mong uminom ng suka. Ano pa tanong na sambit naman ni Taiji narinig niya na raw ang patungkol dito subalit, siya nga pala ayon sa alamat, sinasabing ang mga circus acrobats ay palaging mayroong suka sa kanilang mga kamay ito'y iniinom upang ang kanilang mga katawan ay manatiling flexible. Ang vinegar o suka ay nag-e-enhance ng physical ability sa pamamagitan ng pag-consume nito ang mga lactic acid na nasa mga muscles ay nadudurog ang blood circulation ay nag-e-improve, at ito ay magsasimulate ng citric acid cycle sa katawan na siyang nagdudulot upang ito ay maging flexible. Sumigaw si Yunhang na ngunit ang patungkol doon ay matagal na panahon nang nadebunk tama yun dugtong ni Nabi talagang ikaw ay hindi magiging flexible gamit ang suka kung ganun patanong na sabat ni Yunhang idinagdag ni Nabi na ngunit sa Terra, ay mayroong pagkaing mayroong kakayahang ikaw ay gawing flexible at ang pagkaing iyon ay ito. Ano pagtataka ni Yunhang subalit hindi ba't ito raw ay isa lang namang grilled eel, sa kanyang isip ay napatanong si Taiji kung ang pusang ito ba ay si Doraemon. Well lahad ni Nabi siya raw ay hayaan nitong magpaliwanag sa kanyang isip ay napatanong si Yunhang kung ito na ba yung notorious na bizarre food na naririnig niya ito naman daw ay mukhang edible palaging gumagawa ng Fosiguan Nuha patungkol sa mga weird na pagkaing ito subalit ang isang ito ay mukhang hindi naman big deal well iyon naman daw ay sadyang mareklamo, hindi pa man nakakapagpaliwanag si Nabi ay tumikim na si Yunhang. Ganito ang naging reaksyon ng dalawa mayroong kung anong naramdaman si Yunhang maririnig ang crackling sound sa kanyang mga braso katawan at mga paa, sinundan ng alingawngaw ng kanyang hiyaw. Sa sumunod na panel ay naging ganito na ang kalagayan ni Yunhang napakasakit hiyaw niya, nagtatanong kung what the hell itong nangyayari. Hay buntong hininga ni Nabi si ganito raw ang mangyayari kung kakain agad ng hindi pa naririnig ang paliwanag talagang ito raw ay napaka-impatient, nagtanong si Yunhang kung ano ba kasi talaga ang bagay na iyon. Sumagot si Nabi na sa Earth ito ay tinatawag na earthworm ano sambit ni Yunhang siya ay pinakain nito ng bulate, hatugon naman ni Nabi so hindi raw pala nito alam na ang mga bulate ay nakakain. Umano'y kung alam lang nito ang bagay na ito ay common knowledge na sa Australia, New Zealand at Africa, maging sa China. Magmula pa nung ancient times ang mga earthworms na ito ay ginagamit na bilang gamot at ang mga ito, ay ang special remedy para sa blood stasis lumalabas na kailangan pa nitong mag-aral ng husto. Siya nga pala ang blood stasis ay abnormal na daloy ng dugo sa kanyang isip ay napatanong si Yunhang kung anong kahihiyan ito, papaanong nangyaring siya ay binibigyan ng lecture ng isang pusang nagmula sa ibang mundo patungkol sa common knowledge ng Earth. Idinugtong ni Nabi na maging sa Terra, ay mayroong mga halimaw na similar sa mga earthworms na narito sa Earth. Sa Terra ang mga ito ay tinatawag na usuwum, at ang mga ito ay naninirahan sa mga disyerto. Ang karne ng mga usuwum na ito ay tanyag bilang healthy food at ang effects, ay iba-iba depende sa kulay. Ang karne ng pulang usuwum ay nag-e-increase ng resistance sa lamig ang dilaw ay nagre-relieve ng body fatigue at nagpapaluwag ng mga joints, ginagawa kang mas flexible. Sa sumunod na panel ay makikitang bumula na ang bibig ni Yunhang sinabi ni Taiji na ngunit sa tingin niya mas mukha itong minasang daw kaysa sa na-relieved ang fatigue well tugon ni Nabi, sa tingin niya dahil sa hindi pa sapat ang ginawa nitong warm up at bukod dun ito ay lubhang napakahina. Once na ito ay magising kailangan nila itong stretch ng husto bago muling pakainin upang ang katawan nito ay maging mas flexible pa at pagkatapos nun, sisimulan na nila ang training. Mula doon ay lumipas ang isang linggo sa loob ng restaurant, ay makikita ang 5.
Seriously sambit ni Sungwoo kakailanganin mo raw ng at least 1 taon bago tuluyang matuto ng maayos sa kung anong bagay tapos ito iniisip nitong siya'y challenge muli pagkatapos lang ng 1 linggo dumugtong sinabi na talagang iyon ay napaka-ridiculous, ganito ang naging reaksyon ng dalawa at nagbigay ng ganitong tingin kay Sungwoo. Well sambit ni Kang Hyuk sa kanyang isip sa totoo lang ito raw ay hindi mali, subalit nararamdaman niyang siya ay nag-improve matapos lang ang 1 linggo. Inilahad naman ni Yunhang na kung siya lang ay makakapag-ensayo ng maayos sa loob ng 1 taon maaaring siya ay lumakas pat umabot sa ibang level, sa kanilang isip ay sabay na inilahad na kung hindi lang sa bastard na ito. Lumalabas pala na sa nagdaang 1 linggo ay ilang beses nang nahuli ang dalawang itong nag-aaway ang sahod na nabawas sa kanila ay nasa 8 buwan na kaya kapag ka sila ay pareho pang mananatili sa lugar na ito, malamang na sila'y habang buhay nang magtatrabaho ng libre sa Hunters Association. Sa puntong ito ay nagkasundo ang dalawa na since ito na ang huling araw mamaya pagkatapos ng trabaho sa labas, tapusin na nila ang lahat. Thus pagsapit ng hapon ay nagharap na nga sa labas ang dalawa at kapansin-pansin, ang bilang ng mga taong gustong sumaksi. Well lahad ni Kang Hyuk ang pakikipaglaban sa harap ng mga spectators ng ganito paminsan-minsan ay hindi na rin masama kung kaya ang mga ito raw ay maging masaya na ma-witness ang kauna-unahang gayunpaman hindi niya pa man natatapos ang kanya pa sanang sasabihin ay maririnig na ang ugong ng pag-ikot ng kaluban ng espada ni Yunhang tumama sa kanyang pagmumukha, ito raw ay masyadong madaldal. Maririnig ang hiyawan ng mga tao nice shot sambit ni Min si you sneaky bastard sigaw naman ni Kang Hyuk, congrats at ito raw ay naging matagumpay sa pagpapagalit sa kanya. Agad na inactivate ang kanyang superstar ability sambit ni Sungwoo sa sitwasyong ito, mukhang talagang ito ay magkakaroon ng tsansa. Si Kang Hyuk ay ang siyang naunang sumugod na nagawa namang maiwasan ni Yunhang sa pangalawang pagkakataon, ay nagawang maiwasan ni Yunhang ang atake ni Kang Hyuk. Si Kang Hyuk ay nagpatuloy sa pagsugod tawa niya nagtanong kung kamusta raw ba ang night swordsmanship na namaster niya sa pamamagitan ng dugo at pawis buntong hininga ni Sungwoo, 1 linggo pa lang ito ay nagyayabang na. Yunhang sambit ni Min si nagtanong kung ano pa ang ginagawa nito well dugtong ni Sungwoo sa kanyang isip at least nakuha na nito ang tamang posture sa pagswing ng espada sa bagay pa lang na ito ay isang napakalaking improvement na, kung ikukumpara sa posture nito nung nakaraang linggo. Hasambit ni Yunhang sa kanyang isip mukhang talaga rong iniisip ng little bird na ito ay talagang mayroong talent sa espada ngunit sa nakikita niya, nagagawa lang nito ang bagay na ito dahil sa ito ay mayroong mahusay na guro. Isa pa wag daw nitong isiping siya ay pahila-hilata lang sa nagdaang 1 linggo kasunod ng pag-retaliate ay binitawan ang kanyang espada agad na nagdash sa gilid patungo sa likod sinakal si Kang Hyuk, ipinirform ang number 18 yan Linjen 48 technique ng mga Ailuros. Ito ay isang secret technique ng Ailuros tribe, na kadalasang ginagamit upang puwersahang ihantong sa malalim na pagkakatulog ang kanilang pinagsisilbihang warrior na nagsasuffer mula sa insomnia. Good night sambit niya kay Kang Hyuk sa kanyang isip naman ay inilahad ni Kang Hyuk na kapag ka ito ay nagpatuloy pa siya ay matatalo hindi malamang na siya raw ay mamamatay, mayroon na lang natitirang isang paraan. Ang paraang ito'y agad namang isinagawa ni Kang Hyuk sinadyang matamba, na nagdulot naman upang mapahiyaw si Yunhang. Kasunod nito'y inilapat niya ang kanyang kanang kamay sa ulo ni Yunhang, hinila ang buhok. Hey sigaw ni Yunhang siya raw ay bitawan nito you sneaky bastard tugon ni Kang Hyuk, ito raw ay ang siyang unang bumitaw. Sinabi ni Kang Hyuk na siya ay chino-choke nito talaga raw bang siya'y binabalak nitong patayin sabi ng bastard na nanghihila ng buhok tugon ni Yunhang kapansin-pansin naman ang reaksyon ng mga tao sa kaganapang kanilang nasasaksihan, napapatanong kung seryoso ba ang mga ito. Seriously sambit ng iba ito na raw ba ang mga first order, kung ganun ang future ng South Korea ay napakadilim. Napalapat ng kamay sa noo si Min si umano'y ang reputasyon ng First Order ay masisira dahil sa mga ito at mula doon, ang walang silbing duelo sa pagitan ng dalawa ay tumagal pa sa loob ng 30 minuto. Pagkatapos nun ay hindi na nanatili pa ang mga spectators na walan na ng interest sa kung sino ang mananalo, maliban na lang sa mga netizen na nakasaksi sa napakabilis na pag-trending na video upload sa isang video sharing site. Great job sambit ni Manager Lee sa dalawa sa loob ng opisina great job, talagang great job. Umano'y ayon sa doktor dahil sa ganitong uri ng stress mismo kaya nalalagas ang kanyang buhok,
"Oh come on branch head," sabat ni Kang Hyuk, ito rin naman daw ay nakakalbo na, kaya ano pa ang ikinakagulat nito. Dumugtong si Yunhang na talagang petty na bigla na lang nitong ibuntong sa kanila ang sisi, isang bagay naman na tuluyang nag-trigger kay Manager Lee sumigaw na ito ay nag-accelerate, dahil sa mga son of a bitch na ito. Ito ay home run, dagdag pa ni Manager Lee, isang fucking grand slam. Tinanong ang dalawa kung nakita ba ng mga ito ang newspaper article sa araw na ito. Kapansin-pansin ang reaksyon ni Kang Hyuk sa kanyang narinig, lumalabas na siya pala ay nagkaroon na ng phobia sa newspaper. Hasambit ni Yunhang ni sino pa raw ang nagbabasa ng mga newspaper sa panahong ito, isa pa sila raw ay hindi mga old farts. Well, lahat ni Ji-yun inihanda niya na raw ang article in advance just in case. Ang credibility ng lahat ng mga members ng First Order ay kinuwestiyon dahil sa report na ito, syempre lalong-lalo na ang dalawang ito, at heto ang latest popularity ranking ng mga ito, bumagsak ng husto. Given ang damage na naidulot ng report na ito sa image ng ISAC, ang unauthorized acts of violence, ang loss of resources at ang potential economic loss dahil sa pagbaba ng popularidad, binabalak nilang kaltasan ang sahod ng mga ito sa loob ng 10 buwan, kaya congratulations, ang mga ito ay 10 buwan na magda-diet. Napatanong ang dalawa kung ito ba ay nangangahulugang sila ay aasa na lang sa cafeteria ng kumpanya. Hindi sabat ni Manager Lee, maging sa cafeteria ay ban din ang mga ito. Ano sambit ng dalawa? Napatanong kung bakit anong-ano at bakit tugon ni Manager Lee, bago pa naganap ang pangyayaring ito 8 buwan na ang cut sa sahod ng mga ito, talaga raw bang iniisip ng mga itong ang nangyari ay magre-resulta lang sa 2 buwang kaltas? In fact, ang tanging rason lang kung bakit ganito kagaan ang punishment ay dahil sa ang mga higher-ups ay nakapag-decide na bigyan ang mga ito ng leniency. Tinanong ang dalawa kung alam ba ng mga ito kung bakit. Well, tugon ni Kang Hyuk, malamang daw na dahil sa tingin ng mga higher-ups siya ay cute. Well, in a way, sabat ni Manager Lee, in a way ito ay tama, dahil talagang ang lahat ay dahil dito. Hindi makapaniwala si Yunhang sa kanyang narinig. Idinugtong ni Manager Lee na sa mata ng publiko, ito ay approachable at isang playful na joker. Sa makabagong termino, ito ay nasa clown position, kaya ang publiko ay lenient dito. Nagpigil ng tawa si Yunhang sa kanyang narinig. Sa kasamaang palad ay idinagdag ni Manager Lee na ang genius swordsman image at cynical pretty boy image na mayroon ito ay nagwakas na magmula ngayon, ito na ay ang clown number 2. Ganito ang naging reaksyon ni Yunhang sa kanyang narinig. Anyway, sigaw pa ni Manager Lee, kasaiangan lang ng bigas ang pagpapakain sa mga punks na ito, kaya sa susunod na 10 buwan ang mga ito na ang maghanap ng sarili nilang makakain. Ang dalawa ay inassign na magtrabaho ng ekstrang 10 buwan sa Hunter's Restaurant. Sa madaling salita, ang siyang nanalo sa labanang nangyari sa pagitan ni Kang Hyuk at Yunhang ay walang iba kundi si Sungwoo, dahil sa siya ay nakasecure ng 2 free na mga katulong.